O, pangatlo, Bunggo, mga kababayan, versus Trillanes. Alam naman po natin na kinasuhan ng dating senador na si Senator Antonio Trillanes, mga bossing. Si Bunggo kasama ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. May sinasabi si Bunggo, ano? Sabi ni Bunggo dito, mga kababayan, na huwag nyo kakalimutan, may palugaw si Bunggo, ha? Baka naman kalimutan ninyo ito sa susunod na eleksyon. Sandamakmak na ang tarpaulin nito sa kalsada, mga kababayan. Baka naman malimutan nyo pa. Oh, sobra-sobra na ang ads niyan sa Facebook. Yung mga nakaraang balita ho, 3 milyon kung di ako nagkakamali sa 3 buwan. Ibig sabihin, 1 milyon kada 1 buwan. Facebook ads. O, para makita ninyo na siya ay tatakbo sa susunod na eleksyon. Tarpaulin, kanto-kanto, may palugaw pa. Diba? Sandamakmak na ang lugaw, sabi ni Dante. Sabi ni Bunggo dito, gusto lang nila kaming kulayan ng itim para sila ang pumuti. Ayan. Dudungisan lang daw po ang mga Duterte, mga kababayan. Hindi ako naniniwala doon dahil simula nung kayo ay nanira na sa ating presidente at sa gobyerno, kayo mismo ang sumira, no? Sa inyong reputasyon. Sila ho ang sumira sa kanilang mga sarili. Sila po ang may kagagawan kung bakit ayaw na ng taong bayan sa kanila. Madungis na. Ano? Tama. Gawain naman nila yan, sabi ni Champ Oleb. Gusto lang nila kaming kulayan ng itim para sila ang pumuti. Tatapunan kanila ng putik. Para magmukha kang marumi at sila ay magmistulang malinis. Mo? Pero dagdag pa ni Senator Bongo dito, tamad si Trillanes po. Tamad daw po nung nasa Senado si Trillanes. Makita mo, pagkumpara mo yung kanilang ginawa, yung kay Bongo merong malasakit at merong palugaw. Yung kay Trillanes po, napakahaba ng listahan, mga kababayan, nung nagawang batas ni Trillanes. Sasabihan niya, tamad naman niya si Trillanes eh. Ako ang magaling. Madami akong naipagawa na tarpaulin. Alam naman ng taong bayan na isang attack dog at ayan, tamad si Trillanes daw po, mga kababayan. At isa pa, sa sinasabi nila Bunggo, mga kababayan, kasi mag-e-election na eh. Kaya yung kinakaso ni Trillanes, julit-julit na lang yan. Kada mag-e-election, paulit-ulit na lang yan. Para sumikat si Trillanes at para kami ay siraan ni Trillanes. Ganun daw po, mga bossing. So, banda dito, may sagot dyan ang dating senador na nagkaso sa kanila. Ayan po. Sabi dito, hindi nila pwedeng sabihin na gusto kong sumikat dahil tatakbo ako ng national position. Pero inyo po, kasi iniisip nila Bongo na tatakbo kasi yan ng senador, si Trillanes. Ang taong bayan, mga bossing, mukhang majority ng taong bayan gustong patakbuhin as senator. Ang dating senador, Antonio Trillanes, mga bossing. Kasi nakikita na ho nila no? Yung ipinaglalaban na matagal na ng dating senador, ngayon po, malapit po sa katotohanan. Kaya naman, ang taong bayan, naku, ikaw pala ang nagsasabi ng totoo. Kailangan ka namin sa Senado. Kaso, hindi nga po ganun ang mangyayari, Bunggo. Ang mangyayari, Senator Bunggo, pagka-mayor ang tatakbuhan niya. Pagka-mayor sa Caloocan. Sabi niya dito, hindi po ako tatakbo sa pagka-senador. Kaya hindi applicable yung ganyang mga alibay. Totoo naman. 'Di ba? Kung magpapasikat lang ang dating senador, kaya paulit-ulit itong kinakaso, pwede na hanggang doon lang sa
hanggang doon lang sa Caloocan, 'no? Hindi na kailangan sa buong Pilipinas pa malaman. Sobra-sobra itong pagkakaso na 'to kung para sa pagka-mayor lang ho, mga bossing. Hindi naman natin siya maiboboto sa pagka-mayor doon sa Caloocan, oh. Sabi dito, "Hindi ako tatakbo sa pagka-senador kaya hindi applicable yung ganyang mga alibay, yung mga pang-divert ng atensyon." Ayan po, mga kababayan, mas umiinit at mas mukhang meron pa hong mga susunod na ikakaso dito kay Bongo at kay dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, biruin niyo po 'yan, ha? Biruin niyo po 'yan. Oh, ano daw yung ano, dahilan bakit kinasuhan? So, ganito lang pong kasimple 'yan, mga bossing. Kumbaga nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, mga kababayan, eh, nandiyan yung kumbaga may naaprubahan na ganito, ganyan. Pagpasok daw po ng mga Duterte at nila Bongo, mga bossing, eh, kung ano yung nakasaad do'n, bigla daw pong pinapalitan ng segunda mano, 'no? O yung kumbaga, hindi na brand new or medyo mas mababang klase po. Okey lang sana kung sinoli yung sukli, 'no, sa gobyerno. Kung sinoli sa kaban ng bayan yung sukli, kung pinapalitan nila. Pero kung hindi sinoli, questionable nga naman po, mga kababayan. Ayan, madami silang kakaharapan po sila, mga bossing, 'no? Dumako tayo sa pang-apat natin. Eto, si Roque, eh, kilala niyo naman 'yan, eh. Himod wet packs, eh, 'di ba, mga bossing. Sunod nating topic, si Roque. Gusto niyo bang yung may sumasayaw-sayaw ulit na Roque? Alam niyo naman po na dati pa, Himod wet packs na itong si ano, Harry Roque. So, siyempre didepensahan niya ang dating pangulo. Ano pa kaya ibang hinihimod nito, mga bossing? Ano po? Eto nga daw, itong kaso ni Trililing paulit-ulit na po 'yan. Sabi po, mga kababayan, napakahirap patunayan na nagkaroon lang siya ng kontrata dahil kay FPRRD at kay Bongo. Madaming talagang gustong depensahan itong si Harry Roque at hindi mawawala diyan ang dating pangulo. Paano ba namang depensahan mo muna yung sarili mo doon sa Pogo kung ano ba at bakit ba, 'no, nandoon kayo sa loob ng Pogo. Oh.